Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Grabe, laki ng pera natin, no? 288 billion. Yung tanginang yan, daming pera ng gobyerno pero hirap yung mga tao. Visit. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, alam niyo, medyo natatakot ako rito kay Manong Ted, no? Natatakot ako kay Manong Ted. Alam niyo kung bakit? Alam naman natin lahat ngayon ng kumakalaban sa gobyerno, talagang may pinagkakalagyan yan. Hindi ko naman sinasabing mamamatay, hindi naman ganun. Sinasabi na natakot ako na baka dumating yung araw na bigla na lang hindi natin mapanood etong TV5 o etong si Ted Pailon sa television. Kasi alam naman natin, kita yun, diba, yung ginawa nila kay Pastor. Inooperan kasi ang SMNI na di umano, para sa akin na yun yung nakikita ko, kaya tinanggalan sila ng prangkisa. Parang gusto kasi ng mga nasa gobyerno or nasa administrasyon na gagaya ang SMNI sa ibang mga mainstream media na na maging bulag at bingi at maging sinungaling sa mga Pilipino. Yun yung nakikita kong gustong gawin ng or ipagawa sa kanila na hindi sila pumayag, kaya nila ginipit si Pastor Apollo Sikibuloy. Diba? Kasi lahat naman ngayon lahat ng mga ipinataw kay Pastor puro, biruin mo, ilan lang yung complainant nun, nag-iisa lang. Hanggang sa dinagdagan nila ng anak na. Tapos yung kaso matagal nang dismiss. Ilang taon nang dismiss, o dismiss na nga sa Amerika. Dito sa Pilipinas, wala nga biglang binuhay. Diba? So sa madaling salita, yun ay imbentong kaso lamang. Na hanggang ngayon nga wala silang maipakitang sapat na ebidensya na talagang ginawa ni Pastor yun. So ito, may posibilidad na pwedeng mangyari yung nangyari kay Pastor, pwedeng mangyari yan kay Ted Pailon. Sa ginagawa niya ngayon pasulpot-sulpot na pagtira sa gobyerno. Pwedeng siyang biglang mawala dyan sa telebisyon. Pwedeng pustahan tayo. Pag tinuloy-tuloy pa ni Ted Pailon yan, pag naho tayo umasa, baka bukas sa makalawa, hindi na natin siya mapanood dyan. Baka bigla na lang tanggalin yan or baka biglang tanggalan ng prangkisa yung yung tawag dito, yung sa kanilang programa. Pero, bilib ako kay Ted Pailon kasi nga, sa kabila ng lahat, na alam naman natin, pag kinalaban mong gobyerno, pwede kang gurgurin. Kung hindi man ikaw, yung programa mo, kagaya ng ginawa sa SMNI, bilib ako kay Ted Pailon kasi hindi siya natatakot. No? So maganda yun. Maganda yung ganun na prinsipyo talaga. Wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Pinipilit nila dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan.
kung hindi lang po talaga pagkaswapang itong mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Totoo naman yung mga sinasabi kasi talaga rito ni Ted Filon. Meron pang isang ano yan eh. Meron pang isang video yan si Manong Ted, panoorin natin. Makakakuha ka ng mahusay na abogado na siya magiging daan para sa iyong acquittal eventually. Eh di ho ba ang prinsipyo is crime does not pay? Pero kung malaki ang ninakaw mo, mas malaki ang pakakataon sa iyo na maabsuelto ka sa kaso. Bakit? Eh kasi ang mga abogado mo ako husay. Mahusay saan? Mahusay po sa mga pamamaraan para ka ma-acquit kasama na ang inordinate delay. Malaki ninakaw mo, makakakuha ka ng mahusay na abogado na siya magiging daan para sa iyong acquit. Totoo naman eh. Pag malaki ang ninakaw ng isang politiko, siyempre, kukuha din ng magaling na abogado yan. Kahit gaano pa kamahal na abogado yan, kukunin niya yan. Dahil para mapagtakpan yung mga garapalan na ginagawa niya sa gobyerno. Tama yung sinasabi ni Manong Ted. Ang galing talaga ni Manong Ted, no? Manong Ted, medyo natatakot lang ako sa iyo, ha? Kasi baka bigla ka mawala dyan. Samantalang, ito, panoorin naman natin tong malaking good news. Malaking good news ito, Donald Trump, sanib puwersa. Nasa Duterte, BBM, pahiya, hindi imbitado. Why? Ba't hindi inimbita si BBM? Gawawa naman. Tsaka baka hindi naman si BBM ang iimbitahin, baka si Martin Romualdez. Baka si Martin Romualdez naman yung iimbitahin, hindi si Marcos. Alam naman natin na si Martin Romualdez ang presidente ng Pilipinas. Hindi si Marcos. Ba't iimbitahin si Marcos? Eh yung bagyo nga dito, wala siyang alam. Mas alam pa si Martin Romualdez sa kanya. Ito, panoorin natin. Ito ang mainit na balita na dapat malaman ng media na tila ayaw ipalaban sa mga Duterte dahil kung ating babalikan noon at alam naman natin na close ang dalawang ito at gustong-gusto ni Donald Trump ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kaya ayon sa ilan sa ating mga kababayan, asahan na raw na sa mga Duterte papanig ngayon ang bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Usap-usapan ngayon sa mundo ng social media na di umano'y baka raw bibisita ang bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump sa Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Ay na! Nag-iisang kakampi or may tuturing na bossing ng lahat ng magnanakaw sa mundo ng Pilipinas. Buti na lang talaga napalitan yung presidente ng Amerika, no? Kahit pa paano may ano pa rin tayo. May tinatawag na may kakampi pa rin tayo na medyo matindi-tindi. Kung nagkataon hindi nanalo si Donald Trump, nakawawa lalo tayo. Gago! Hindi, sa totoo lang, kawawa tayo kung nagkataon. Ay, no. Biruin mo, iimbitahan daw. Ito play. Di umano'y baka raw bibisita ang bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump sa Office of the Vice President na baka daw bumisita si Pangulong Donald Trump sa ating Vice Presidente na si VP Sara Duterte. Tayo na, marami maghihiyakan nito. Maraming mag-iiyakan nito, guys. Oo. Talagang sampal ang tanggal ang kaluluwa nila dito. Sobrang inggit, tanggal ang kaluluwa nila dito. Pero mo kasi ito saan ka ba naman nakikita? Pagpupunta ang isang presidente ng ibang bansa, dapat ang unang pupuntahan yan, yung presidente. Kaya anak ng teteng dito, vice president ang uunahin. Ang lupit, di ba?
Gago! Pahiya na naman si Marcos nito. Mas ano kaya dadahilan na naman ni Marcos? Ganon. Grabe, lupit. Yeah, play natin. Pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Inanunsyo na si Donald Trump ang nanalo bilang Pangulo sa US. Abay marami sa ating mga kababayan ang nakapansin sa mundo ng social media ang tila maagang paninipsip di umano ni Marcos Jr. sa bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump dahil tila maaga itong nagpaabot ng kanyang pagbati kay President Donald Trump. Mukha di umano itong excited at feeling close na siya namang pinagtawanan ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. Matapos ang nasabing pagbati ni Marcos Jr. sa kanyang social media, abay tila hindi umano ito pinansin ni President Donald Trump. Ayon sa ilan sa ating mga kababayan, alam naman daw natin na close ang dalawa, si Donald Trump at ang dating Pangulo. Feeling close. Yung tipong tumawag ka tapos hindi ka naman lang, tapos sinin ka lang. Yan ang hirap sa iyo eh. O hindi kasi nung nakaraan binati niya si Donald Trump na congratulations, pero parang dead ma lang sa ata eh. Galit pa naman yun sa mga adik. Gago! Ayaw ni Donald Trump sa mga bangag. Oo, kaya wag mo na ipagsiksikan lang sarili mo, Marcos. Wag mo na ipagsiksikan yung sarili mo, ha? Pwede si Martin Romualdez, total makapal mukha nun. Gago! Oo, yun na lang ang yun na lang patawagin mo sa mga nais mong patawag kasi si Martin Romualdez medyo may pagkamakapal talaga mukha nun. Yun, pwede pa. At least malulunok niya yung pambabas ng taong bayan. Kahit mapahiya, ha? Huwag ka na. Ayaw niya na sa mga kulang-kulang. Gago! Pangulong Rodrigo Duterte dahil nalathala pa nga ito sa iba't ibang social media platform ang pahayag na gustong-gusto ni President Donald Trump si dating Pangulong Duterte. Tiyak nga daw na nag-aalala na ang ilang buayang mambabatas at ang mga loyalistang bulag sa katotohanan para di umano kay PBBM. Papaano na nga raw ang naratibo ng mga loyalista na ang mga Duterte ay pro-China? Itong si President Donald Trump ay kaibigan niya ang Pangulo ng China na si Xi Jinping. Ang tanong, tatawagin ba nilang pro-China ang bagong presidente ngayon ng US na si Donald Trump? Nagbigay naman ng pagbati ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte kay Presidential Donald Trump. Ayon pa sa kanyang pahayag, Excellency, I extend my warm congratulations on your election as President of the United States of America. I hope your new mandate will bring renewed optimism and strength to the American people during these challenging times. I look forward to the success of your administration and to our shared aspiration for greater peace and prosperity for our countries and people. Nasaan ka na nito, no? Kakampi mo na China. Kakampi mo na Amerika. Kawawa si Marcos. Sino gagawin niya kakampi? Yung sa Russia? Hindi magpapa-under sa kanya yun. Ito napakaganda rin ito. No? Sa totoo lang ito napakalaking pakinabang ni PRRD sa bansa natin. At sa lahat ng Pilipino na namumuhay dito sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Ito lang yan eh. Kung hindi tinitingnan ng China si PRRD, matagal na nila tayong sinalakay dito. Dahil sa panggagago at pangbabastos ng administrasyon sa mga Chinese. Pangalawa, napakalaking bagay na maging kaibigan or may respeto ang isang presidente sa isang presidente dahil dito nagmumula yung dito naiiwas yung gulo. Dito naiiwas yung sakuna na pwedeng mangyari sa isang bansa.
Katulad lang ng China, binabastos ni Marcos Jr. ang China. Pero hindi makagalaw ang China dahil kaibigan nila si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, napakaganda nito, nadagdagan pa ang isa sa mga kakampi natin. Kundi ang pinakamalakas sa lahat ng sa buong mundo, ang US. Alam naman natin noon pa man na si Donald Trump at si Pangulong Rodrigo Duterte ay sanggang dikit talaga yan. Magkaibigan at magkaibigan yan. So hanggang ngayon, no, may tuturing natin na hanggang ngayon, sobra pa rin ang pakikinabang ng taong bayan sa mga Duterte. Especially to PRRD or dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy natin. Please accept the assurance of the highest consideration. Unquote. Pag-usapan natin ngayon ang inauguration ni US President-elect Donald Trump sa January 20, on January 20 sa Washington, D.C. Hindi po naimbitahan ang Pangulong Marcos Jr. na mag-attend sa inauguration. Okay. Ito, balita ng GMA News Online. Balita pala ng GMA News na hindi imbitado si Marcos. Kawawa naman. Kawawa naman ni Marcos. Hindi imbitado ang putang ina. Yung tipong nagpiling na close sila tapos hindi pala imbitado. Tutangin lang, pahiya na naman no? Yung tipong pinamukha mo sa buong Pilipino na magka-close kayo ng presidente ng Amerika tapos sa simpleng hindi ka imbitado. Gago! Kawawa na naman si Bangagers. Pahiya na naman si Bangagers. Kawawang nila lang. Yan kasi wala kang kadala-dala kapal kasi ng mukha mo eh. Minsan dumidepende ka rin. Minsan, ganito kasi gawin mo, hype ka. Wala na tuloy akong boses. Ganito gawin mo. Minsan kasi, hindi lahat ng tao na masyado kasing mataas tingin mo sa sarili mo eh. Feeling mo, gwapo ka. Feeling mo, napakabait mo. Feeling mo, lahat ng tao kayang-kaya mong utuin. Hindi ganon. Hindi lahat. Feeling mo lahat nadadaan sa pera. Hindi ganon, ha. Minsan, bagu-baguhin mo yung mo na yan, mindset mo na yan. Huwag ka ulit lumabas ng 1 linggo sa kwarto mo. Gago! Tigan mo lang ng titigan yung mukha ni Ma'am Sitars. Pagtitigang kayo. Kaya sa maumay kang hayop ka. Para maliwanagan yung utak mo na kung bakit mo nasasabi at nagagawa yung mga yan. So tuloy. Marcos not invited to Trump's inauguration. Envoy Romualdez to attend. So, Marcos not invited. Marcos. Romualdez to attend. So, bakit hindi na imbitahan ang Pangulong Marcos Jr.? Bakit? Ang paliwanag ni US Ambassador Romualdez, sabi niya, as a matter of policy, no head of state is invited. Kaya lang, nung ni-research ko, merong na-imbitahan. As early as November ata. Nag-invite na, kinonfirm na ng incoming press secretary ng White House na inimbitahan si Chinese President Jinping. Si Jinping. Si Jinping, ang presidente ng China, inimbitahan daw ng
White House. Ng secretary ng White House, okay? Basta si Jinping Ah, naimbitahan. ah. So, ni-research ko, depende daw kasi yan sa presidente. Mula daw ng 1874, talagang hindi nag-i-invite. Kasi problema sa security. But itong si President Trump, meron siyang inimbitahan. Ang isa na dyan, si Chinese President Xi Jinping. Which to me, it's a very good sign. Meron pa siyang ibang inimbitahan. Si Prime Minister of Hungary, Viktor Orban, dahil matalik daw niya itong kaibigan. According to Forbes News. Ako, baka nandyan din ng Banateros. Lintik galit sa amin ng mga tanso vlogger. Si BP Sara kaya. Pero ito hindi alam nyo ba, bali-balita talaga na hindi ko 100% sure. Pero bali-balita na iimbitahan or iniimbitahan ng White House si Vice President Sara Duterte. O baka si PRRD. So di ko alam kung sino sa kanilang dalawa yung iimbitahan, pero pagkakaalam ko, iniimbitahan sila. Kawawa naman si Marcos. Wala ka ng friends. Marcos, wala ka ng friends. Kawawa ka naman. Friends mo na lang si Romualdez. O samantalang, eto, mapunta naman tayo dito. Ano to? Eto, asan na yan? Yan. Sikretong exhale ng Bangag family nag-leak. Uunahan ng INC rally. Ano naman to? Panoorin natin. Mukhang mauulit ang Marcos Exile. Marcos Exile 2.0. Well, sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas ay talagang gugustuhin na ito ng taong bayan. Ibinahagi kasi ng Optic Politics Facebook page. So, ibig sabihin, maglalaya sila ulit. Maglalayas na sila sa ano? Ay, ito, may nag-chat sa akin mga kamag-anak ko kung ano, tuloy-tuloy. Tuloy na pala talaga ang ang INC rally. Grabe to. Kaya tayo, makiisa tayo dun, ha? Ako pupunta talaga ako kahit may sakit ako. Ang post na ito, legit ang exile plan ng Bangag family. Ayon kay Maharlika, ayon pa kay Junabines. Kung totoong meron na silang exile plan, kawawa ang maiiwang loyalista. Kakainin silang buhay ng galit na taong bayan. Malaki daw kasi ang magiging role na Grand Rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon pa sa post ni Malutikia, Executive Order 81 has changed the objective of the INC rally. Your reading was wrong on that rally, and you came up with a wrong move. Whatever happens, always remember, power resides with the people. All elected officials got their power from us, President, Vice President, Congress, and all LGOs. Why do we always end up in the losing end? Ito lang po ang inyong parating balik-balikan. Ang kapangyarihan ay nasa tao, sa bawat Pilipino. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. Tama naman kasi ang sinabi ni Miss Cruzette Loreto Chu. Isang lusob lang, their power will be removed. Di totoo naman yun eh. Kahit gaano kahit gaano galakas ang kapangyarihan ng isang gobyerno, pag ang taong bayan nagtulong-tulong, nagkaisa, wala yan, hindi nila kaya yan. Kaya nga baka nga may talagang may posibilidad
na itong the family, ano man tawag sa kanila? The Bangag family, grabe naman kayo. Etong pamilya na to ay pag nag-start ng rally ng iglesia ay biglang nag-alsa balutan, may alam na this. Pero wala na eh, huli na eh. Ubus na yung pera natin. Ito to, ubus na yung pera natin. Kung halimbawa mag-alsa balutan sila, mawala na sila dito sa Pilipinas. Wala na, simot na pera natin. Sa totoo nga lang, kawawa ang susunod na presidente. Ang laki-laki na ng utang, wala pang kapera-pera ang kaban ng bayan. Hindi, totoo yan. Ang laki-laki na ng utang ng Pilipinas na iiwan, wala pang kapera-pera ang bansa natin. Yan ang nakakatakot ngayon. So panibago na naman, parang magiging tayo dito, ano bang tawag doon, reverse? Magre-revamp tayo, magre-revamp from the top. Pero yung utang natin nandun pa rin, mataas pa rin. Pero yung pondo ng Pilipinas magre-revamp dahil wala ngang natira. Yun ang nakakatakot at sobrang maghihirap talaga tayo nito. Kaya parang awa nyo na, ha, hoy. Kayo ng mga nakakapanood nito, bumoto kayo ng sakto. Ito lang number 52 for senator, ha? Hindi ka tunong iba dyan, puta na. Nag-senator, nandun sa shooting. Ay, sorry. Nakapagmura tuloy ako. Tuloy. The AFP and the PNP will never hurt the ordinary Filipino. I wonder if members of AFP or PNP ever look at today's leaders and think, are these leaders worthy of our allegiance and risking our lives for? Are these people worth orphaning our children and widowing our wives? I can't give them my respect, and yet here I am, expected to give them my life. I would never be a good soldier because I don't have it in me to listen to or even humor someone so blatantly, shamelessly morally corrupt as Martin Romualdez. I will never thank hold to someone lesser than me. What more if I were AFP who, training pa lang, had to embody the values of the best of my country. Baka nga magulat tayo mga banateros. Baka sa darating na rally ng INC, magulat tayo, nandyan na rin ng AFP, ang PNP, at iba pang mga generals na nais makiisa dyan. Hindi, malamang sa malamang, hindi lang INC talaga nandyan. Andyan din mga Muslim, mga Katoliko, iba't ibang mga relihiyon sa Pilipinas, dadalo yan. Oo, lalo't alam nila na ang INC isa sa maraming miyembro ng relihiyon dito sa Pilipinas. Baka nga kay OJC nandyan din eh. Totoo yan. Punta na yan, talagang katakutan nyo na yan. Yan na yung simula ng kaba nyo. Oo. Kaya nga ito, ngayon nagkatotohan lahat ng sinasabi namin na dati pa kaming pinagtatawanan. Pinagtatawanan kami sa sinasabi namin to. Sabihin nila, hey, kaya lang naman sa kay OJC lang ginawa yun, sa iba hindi magagawa. O ngayon, nagkakatotoo na. Ginawa sa kay OJC, ginawa sa kay BP Sara, at muntik nang gawin sa INC, sa Iglesia ni Cristo, pero hindi nila kinaya. Hindi ko naman sinasabing mahina ang kay OJC, hindi ganun ha. Sadyang mahaba lang talaga ang pasensya ng kay OJC. Biruin nyo nga pagkatapos silang balahurahin dun sa compound nila nung natapos niyayakap pa nila yung mga pulis na amoy yung mga baktol na yun. Diba? Ganun kahaba pasensya ng mga membro ng kay OJC. Okay, tuloy. Ano na lang ba ang purpose para maging armed forces during these times? In the time of congressmen like Martin Romualdez and Zaldico, in the time of BBM as my commander-in-chief, what have these politicians reduced the nation's most dignified men to? May meritocracy pa ba sa AFP? Or we are reduced to having people like Bronner and beauty queen Marbil
who sounds like a DRUG Lord apologist, had our men just because they're willing to lick the of their masters and be undignified henchmen who act like private bodyguards instead of our country's protectors. The AFP has a legacy of honor, pero ngayon, under their watch, nawalan ng honor because they're allowing this shameless corruption. Sayang naman that it's this batch of soldiers who will see this country fail right after Marawi and fighting armed communist na dapat pulbos na pero bumabalik ulit. Sayang naman yung mga nyong kaibigan during the war against makakaliwa at nakakabalik na ulit sila. Some of them very empowered in Congress. Ngayon, ito nga yung pinakamasakit sa lahat No, bilang ako, partida, nasasaktan ako. Pero hindi ako dumaan sa pagiging PNP, pagiging AFP. Diba? Ang daming pinatay ng mga NPA, ng mga pulis, ng mga sundalo. Pero tignan nyo, yung mga NPA nasa gobyerno. Tinotolerate, kinukonsinti ng gobyerno kung ano yung gagawin nila dun sa gobyerno. Sa kanilang ginagawa doon sa ating diba? Sinisira nila yung konstitusyon, sinisira nila yung batas natin, diba? Tapos, etong presidente natin nanghihingi ng suporta sa PNP at sa AFP. Na samantalang binibaby niya yung mga NPA na nakakasama niya palagi. Yun yung masakit dyan diba? Ang daming pinatay ng mga yan. Inosente at mga sundalo at mga kapulisan. Pero tingnan nyo, kakampi pa ng gobyerno natin ngayon. Yan yung kalupit. Okay pa ba mga sundalo at pulis natin sa nangyayari? Kaya pa? Nagbigay naman ng komento at reaksyon si Madara Hug sa sinabi ni General Marbil na ang 2025 ngayong taon ay magiging apolitical na daw. So parang inamin na rin ni General Marbil na noong 2024 ay nilaro nila o naglaro sila